These wild accusations are completely without basis in fact. All the charges leveled against the president are pure hearsay. Let us not forget President Marcos Jr. himself exposed all these flood control anomalies and has taken numerous steps since to ensure that the guilty are brought to justice, the stolen wealth recovered, and the system is fixed to avoid any of this from happening again. Rep. Saldico should come back to the country and sign everything he said under oath with the proper judicial authorities. All appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program. That is why it is called the President's Budget. So we reject any insinuations about it. Hindi po obligasyon at wala pong papel ang Pangulo sa sinasabing insertion. Sabi nga po nila, kung ang Pangulo, ayon na rin sa sinabi ni Saldico, ay hari daw. Bakit po kaya sa insertion pa ilalagay 100 billion pesos kung pwede naman po itong isama mismo sa NEP? So doon po ay katakataka at alam natin na mukhang may gumawa ng kanyang salaysay at mukhang hindi niya naiintindihan ang kanyang mga sinasabi ron. At tandaan po natin, ang korupsyon na ito ay hindi lang sa panahon ngayon. Panahon pa po nung nakaraang administrasyon. Hinahanap pa po ang 33.5 billion pesos na patungkol po sa flood control master plan sa Cebu or Metro Cebu. Isa po ito na dapat imbestigahan. Maraming anomalya na dapat nating malaman, pati yung mga ghost projects na inamin naman ng dating Pangulong Duterte. So lahat ng kalat nung nakaraan, ngayon po natin nililinis at malamang isa ito sa nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon po ng hindi magandang epekto to sa ekonomiya. But ang pangako ng Pangulo, gagawin ang lahat, pati ang economic team, gagawin ang lahat para po mapaangat pa ang ekonomiya ng bansa.